Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. Bakit ako nag-apply ng annulment sa Pilipinas? Umapply ako ng annulment guys noong 2019 dito sa Pilipinas sa purpose na magkaroon ako ng freedom doon sa dati kong ex-husband. But anyways, gaano ba talaga kahirap ang annulment dito sa Pilipinas? Sa pinagdaanan ko guys, mahabang proseso, magastos, at marami kang pagdadaanan na emosyon. Kasi kung nagre-rely ka doon sa approval ng annulment, then maboboring ka sa kakaantay, sa totoo lang, sa Pilipinas. That's the reality sa mga uma-apply ng annulment dito sa Pilipinas. Karamihan guys, maswerte ka kung mabilis yung procedure na pinagdaanan mo. Pero karamihan na umapply ng annulment, napakahirap at medyo matagal talaga. As in, matagal. So, kailangan pag umapply ka ng annulment, kailangan emotionally prepared ka, financially prepared, and of course, expect kung ano yung result and expect whatever na magiging result ng annulment mo. Ang annulment sa aking experience ay medyo dati wala akong kaalam-alam guys. Nung umapply na ako ng annulment dito sa Pilipinas, nagre-research na ako. Nag-research ako noon beforehand. But then, at the same time, along the way ng aking application, marami akong ni-research, marami akong binasa, marami din akong mga pinanood na mga ibang YouTube experience ng ibang mga kababayan natin dito sa Pilipinas na umapply ng kanilang annulment. Sa karamihan sa kanila, merong mahaba, meron yung iba mas maiksing panahon. Pero sa ibang mga nakausap ko overseas guys, or yung mga nandito na umapply dito sa Pilipinas, medyo matagal yung application dito sa ating bansa. So, sa akin guys, hanggang ngayon, ako ay nag-aantay ng result ng aking annulment. Kaya nga, gusto kong sinishare ko ito guys, ang mga video ko tungkol dun sa annulment para rin meron kayong information na kung gusto nyong umapply ng annulment dito sa ating bansa. Sa akin guys, ang hinanda ko talaga noon na pera is 300,000 pesos. Kasi ang alam ko noon guys, aabutin lang ako ng ganon. Pero in reality ng application ko, more than pa pala ng ine-expect kong gagastusin. So medyo na-stress ako doon at nag-struggle din ako. It's not only the financial expenses ng annulment, pati din yung time frame ng pag-aantay kasi mahaba siya. Kasi dati sa akin, naabutan kasi ako ng pandemic guys, kaya medyo na-delay ako sa mga court hearing ko, yung mga schedule ko dati. Kasi nung court hearing ko guys, eksakto yun, pandemic. So, yung mga schedule ko na i-reschedule, so humaba yung time ng pag-aantay ko. So, yun yung ganun yung nangyari sa akin. And then, also, sa mga gustong umapply dyan, guys, na mga kababayan natin, kailangan hanapin nyo din yung lawyer na inclined doon sa annulment. Para mas lalo silang, kasi the more na may na-experience na silang application ng annulment, may knowledge na sila. At the same time, hindi rin sila hirap sa inyo na i-explain kung ano yung annulment and all. And then also, for me, I rather apply kasi guys, ang application ng annulment kasi, kailangan 6 months ka doon sa place na yun bago ka umapply. Kunyari, nag-move ka somewhere, tapos kaka-move mo, hindi ka pwedeng umapply doon. But for me, I think from my research, I rather apply sa mga city area para medyo, or sa Manila, ganun, para medyo mas mabilis yung application mo compare sa mga probinsya. Kasi ako guys, sa province ako umapply. So, I know exactly kung ano yung procedure ng probinsya. At saka, depende rin sa probinsya ninyo. May mga probinsya na medyo mabilis yung sa judge or hindi mahirap sa judge. Meron din yung mga probinsya na medyo mahirap yung judge or vice versa, right? Pero sila kasi, ang judge kasi, kahit na sinong attorney kukunin mo, ang judge kasi siya yung magdi-decide, diba? Siya yung nakakaalam talaga. So, for me, natutunan ko along the way, guys, is kailangan kalma ka lang. Kasi when you expect too much and then you're rushing,
the more na madidepress ka doon sa pag-antay mo ng annulment. So, sa akin, sa annulment ko, guys, pasensya talaga. Pasensya sa time, pasensya doon sa expenses kasi may mga additional payment ako dati. And then, also, it cost me more kasi dito sa probinsya, umuwi ako from Pampanga, pupunta ako ng Zambales para mag-apply para umattend ng court hearing dati. So, but for now, tapos na ako sa mga ganong procedure, yun na lang result ang inaantay ko. So, kayo guys, sa mga gustong umapply dyan, yung ibang mga video ko, share ko doon kung paano ko ginawa, kung ano yung mga pinagdaanan ko, ano yung mga procedure na ginawa ko. Sana guys, panoorin nyo para meron kayong idea or meron kayong knowledge sa mga gustong umapply ng annulment na mga kababayan natin. Anyways, I'll see you guys again sa aking susunod na vlog. Thank you and bye!